Kabanata 661. O Diyos ko, baka tama ang hinala ko. Tanong ni Sebastian, nagpapanggap na nagulat. Sumagot si Leila ng malamig, Sebastian, pwede bang tigilan mo na ang pagdagdag ng insulto sa pinsala? Sobrang miserable na si Alfie, tapos ikaw pa ang naglalagay ng asin sa kanyang mga sugat. Sobra na, yan. Sebastian ay ngumisi ng may pang-asar. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Hindi niyo alam ang buong kwento. Sinubukan pa niyang pilitin si Feline. Kung wala ako doon sa malapit, nagtagumpay na sana siya. Kaya, oo. Ito ang karma sa pinakamagandang anyo nito. Si Leila ay nagalit. Tumahimik ka. Nasa ganitong kalagayan na siya, at pinaparatangan mo pa rin siya. Sobra na, yan. Sumingit si Feline, tama si Sebastian. Talagang sinubukan akong saktan ni Alfie, at niligtas ako ni Sebastian. Kaya rin hindi mo siya nakita ng kalahating buwan. Siya ay nagpapagaling mula sa mga sugat na ibinigay sa kanya ni Sebastian. Ano? Nangyari ba talaga? Iyon. Sa kumpirmasyon ni Feline, naniwala ang masa ng walang pag-aalinlangan. Ang kanilang mga tingin kay Alfie ay agad na nagbago at ngayon ay puno ng paghamak at pagdiriin. Sino ang nakakaalam kung pinlano niyong dalawa ang buong kwentong ito ng magkasama? Leila ang nagmaktol. Bagaman naniniwala na siya sa kanila sa kaibuturan, ang makita si Sebastian at Feline na magkasama ay patuloy pa ring nakakainis sa kanya. Pinutol niya ang kanilang pakikipag-ugnayan kay Sebastian, umaasang makikita niyang nahihirapan at bumabagsak ito, na magpapatibay sa kanyang desisyon. Ngunit, si Sebastian ay nakatayo ng matagumpay, nalulugod sa kaluwalhatian at pinatunayan sa lahat na siya ay nagkamali sa paghusga sa kanya. Ang mas nagpapalalo pa rito ay ang lalaking pinili niya sa halip sa kanya, si Alfie, ay isa ng Yunoko. Ang iron iya ay tumama sa kanyang pagmamalaki na parang sampal. Maniwala ka sa gusto mo. Sa kahit anong paraan, nakuha niya ang nararapat sa kanya, sabi ni Sebastian ng malamig bago lumingon at naglakad pabalik sa Chimes Tower. Nakahanap siya ng tahimik na lugar at umupo bago ilabas ang ilang soul crystals upang ipino. Mayroon na lamang silang 2 araw bago sila makaalis at ang hadlang ay patuloy na humahadlang sa anumang pagtakas o komunikasyon, ang tanging magagawa nila ay maghintay na sirain ng sekta ang hadlang at palayain sila. Pinili ni Sebastian na mag-ensayo sa loob ng Chimes Tower dahil sa mas mabilis na daloy ng oras. Habang 2 araw ang lilipas sa labas, sa loob ng tore, magkakaroon sila ng katumbas na 6 na araw. Sobra-sobra na ang oras para makagawa ng makabuluhang progreso. Si Sebastian ay nag-refine ng humigit kumulang 50,000 soul crystals bawat araw, na umabot sa humigit kumulang 300,000 soul crystals sa loob ng 6 na araw. Tulad ng inaasahan, nag-refine siya ng kabuuang 310,000 soul crystals sa panahong iyon, na nagresulta sa makabuluhang pagtaas ng kanyang kakayahan sa kaluluwa at umabot sa katumbas ng isang 3-star Lesser Deity Master. Ang bilis ng pag-unlad ay nakakabighani. Para sa karamihan ng mga cultivator, ang pag-angat kahit isang bituin pagkatapos maabot ang Lesser Deity Master Realm ay napakahirap. Kadalasan, nangangailangan sila ng mga dekada, kung hindi man mga siglo, ng pagsisikap. Siyempre, ang pag-unlad ni Sebastian ay limitado sa kanyang kakayahan sa kaluluwa. Sa kabutihang palad, mas madali ang pagpapalakas ng espiritual na enerhiya kaysa sa kakayahan ng kaluluwa. Sa sapat na lakas ng kaluluwa, ang pagpapalago ng espiritual na enerhiya ay naging mas maayos na proseso. Maraming mga cultivator ang nahirapang makalusot dahil ang kanilang espiritual na estado ay nahuhuli sa kanilang antas ng pagsasanay. Ang ilan ay humantong sa mga matinding hakbang, tulad ng mga infusion ng enerhiya o sapilitang pagsipsip ng napakalaking halaga ng enerhiya. Gayunpaman, ang mga pamamaraang ito ay nagdadala ng panganib ng kawalang katiyakan, na madalas nagreresulta sa mga panloob na demonyo at pagbagsak ng isip. Bukod dito, ang mga benepisyo mula sa mga ganitong pamamaraan ay karaniwang limitado, na pinagtitibay ang kahalagahan ng kakayahan ng kaluluwa. Tumingin si Sebastian sa loob ng kanyang storage space ring at nakita na wala pang 100,000 soul crystals ang natitira. Pero hindi siya nag-alala. Inilabas niya ang kanyang kamay, kinukuha ang masaganang enerhiya mula sa Chimes Tower. Sa isang iglap,
6 na kristal ng kaluluwa na kasing laki ng bola ng football ang nabuo, katumbas ng humigit kumulang 6,000 ordinaryong kristal ng kaluluwa. Ito ang enerhiyang na-absorb ng Chimes Tower sa nakaraang 2 araw. Iyan ay humigit kumulang 3,000 soul crystals bawat araw, na umaabot sa 1,000,000 bawat taon. Ang kaisipang iyon lamang ang nagpasaya sa kanya. Habang nag-iinat ng tamad, tumayo si Sebastian. Bagaman nanatili siya sa loob ng Chimes Tower, naramdaman niya ang mga aktibidad sa labas at napansin niyang lahat ay naghahanda ng umalis. Lumabas siya sa tore at sumama sa iba habang bumababa sila sa bundok. Sa base, si Franz at ilang matatanda ang naghihintay sa kanila. Kinuha ni Franz ang isang mahiwagang artifact at ginamit ito upang buksan ang hadlang, na nagpapahintulot sa lahat na makalabas. Alfie, anong nangyari sa'yo? Dumating na rin si Cadmus. Nang makita niya ang maputlang mukha ni Alfie at ang katawan nitong puno ng dugo, nagbago ang kanyang ekspresyon at naging puno ng gulat at alarma. Kabanata 962. Ano ang nangyari dito? Ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ni Cadmus na may pagdududa, at ang kanyang mga mata ay malaki sa gulat. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang humarap siya kay Sebastian para sa mga sagot. Mabilis na humakbang si Drew pasulong, ibinaba ang kanyang ulo bilang paggalang habang sumasagot, Mr. Hughes, nasugatan si Alfie sa loob ng Chimes Tower. Ano? Paano nangyari iyon? Ang mukha ni Cadmus ay naguluhan sa gulat. Gayunpaman, ang kanyang pag-aalala para kay Alfie ay nanag sa kanyang pagkalito. Walang pag-aalinlangan, siya ay nagmadali at sinuportahan ang katawan ng kanyang apo. Agad silang nagmadali pabalik sa sekta upang humingi ng paggamot mula sa isang alkmista. Sa mundong ito, walang mga karaniwang doktor, ngunit ang mga alkmista ay higit na nakalampas sa kanila sa kakayahang magpagaling. Sa pagkabahala ni Cadmus, hindi gaanong seryoso ang mga sugat sa katawan ni Alfie. Ang tunay na kalamidad, gayunpaman, ay ang katotohanang naputol ang kanyang pagkalalaki. Ito ay isang nakasisirang dagok para sa sinumang lalaki. Ang mukha ni Cadmus ay naging mapotla, at ang kanyang mga labi ay nanginginig habang siya ay nakatayo ng frozen, hindi alam kung paano haharapin ang ganitong kalamidad. Samantala, nagpasya sina Franz at ang mga nakatatanda na sila na mismo ang mag-imbestiga sa Chimes Tower. Ngunit pagpasok nila, napadpad sila sa pag-iikot sa unang palapag, hindi nila mahanap ang pasukan patungo sa ikalawang palapag. Para lalo pang lumala ang sitwasyon, hindi pa nila mahanap ang daan palabas. Panik ang sumiklab. Pagkatapos ng kalahating oras ng masiglang paghahanap, sa wakas ay natagpuan nila ang labasan, basang-basa sa malamig na pawis at halatang nanginginig. Bawat nakatatanda ay may ekspresyon ng isang taong muntik ng maligaya. Lahat ng ito ay, syempre, pinangunahan ni Sebastian. Ayaw niyang mag-explore sila sa mas malalim na bahagi. Kung tahasang isinara niya ang pasukan, maaaring nag-atake na sila sa tore. Bagaman ang Chimes Tower ay isang mataas na antas na espiritual na artepakto at lampas sa kanilang kakayahang sirain, ang katotohanang kinilala na nito si Sebastian bilang kanyang amo ay nangangahulugang anumang atake dito ay makakaapekto sa kanyang isipan at espiritu. Maaari rin itong ipakita ang koneksyon sa pagitan niya at ng tore. Kaya't nagpasya siyang papasukin sila, alam niyang wala silang tunay na banta. Matapos maranasan ang ganitong kalituhan at takot, malamang na magdadalawang isip sila bago muling pumasok sa Chimes Tower sa hinaharap. Kinabukasan ng pagbabalik niya sa sekta, ipinaalam ni Sebastian kay Franz ang kanyang desisyon na umalis. Tumayo siya ng matangkad at mahinahon sa harap ni Franz, at ang kanyang tingin ay matatag at matibay. Umaasang mapipilitang manatili siya, mahigpit na hinawakan ni Franz ang manggas ni Sebastian. Gusto niyang ialok muli ang kanyang anak na babae kay Sebastian, ngunit nang binuksan niya ang kanyang bibig upang magsalita, walang lumabas na salita. Bahagyang nagkunot-noo si Sebastian, maingat na inaalis ang kamay ni Franz nang hindi nagiging masama ang loob. Magalang niyang tinanggihan ang alok. Wala siyang balak na makialam kay Layla muli. Matapos sa wakas na mapawalang bisa ang kasunduan, ang huli niyang nais ay muling buksan ang kabanatang iyon.
Habang umalis si Sebastian mula sa Swordati, si Alfie ay nakahiga ng walang kagalaw-galaw sa isang kama sa isa sa mga malalaking bulwagan ng sekta, nakatitig ng walang buhay sa kawalan tulad ng isang patay na katawan. Sa katotohanan, halos ganap nang gumaling ang kanyang mga pisikal na sugat. Bilang isang siyam na bituin na demigod na may akses sa mga dekalidad na gamot, halos gumaling na ang mga pinakamasalubhang sugat. Gayunpaman, ang pagkawala ng kanyang pagkalalaki ay nagdulot ng napakalaking dagok, na nag-iwan sa kanya na nahihirapang tanggapin ang malupit na katotohanan. Si Cadmus ay umupo sa tabi ng kama, at ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Sa mahinahong tinig, sinubukan niyang aliwin ang kanyang apo. Alfie, kailangan mong magpakatatag. Kahit na hindi ka na makapagpakasal o magkaroon ng mga anak, mayroon ka pa ring paglalakbay patungo sa immortalidad. Ang walang saysay na ekspresyon ni Alfie ay biglang tumalas. Bigla siyang umupo mula sa kama, mahigpit na hinawakan ang mga kumot sa kanyang mga kamao habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang gusto ko na lang ngayon ay paghihiganti. Sigaw niya. Naglabas si Cadmus ng isang walang pag-asang buntong hininga habang dahan-dahan niyang nilinggan ang kanyang ulo. Nilagay ang kamay sa balikat ni Alfie. Sinabi niya, Chimes Tower ang dahilan nito. Hindi ka naman pwedeng maghiganti sa isang tore, di ba? Kabanata 663. Si Sebastian ang tinutukoy ko. Pakiramdam ko siya ang may gawa nito sa akin. Sigaw ni Alfie, ang mga mata niya ay nag-aalab sa galit habang namumuo ang mga ugat sa kanyang noo. Naguluhan si Cadmus at nagtanong, naiintindihan ko ang iyong galit kay Sebastian, pero ang Chimes Tower ang dahilan kung bakit nawala ang iyong pagkalalaki. Ipinagpag ni Alfie ang kanyang kamay sa inis habang tumaas ang kanyang boses sa galit. Lolo, hindi mo alam ang buong kwento. Sa pinagbabawal na lupa, sinubukan kong gahasain si Phelan, pero pinigilan ako ni Sebastian at iniwan akong malubhang sugatan. Pagkatapos, nagmalfunction ang Chimes Tower, at doon nawala ito. Pinaghihinalaan ko na may kinalaman ang hayop na Sebastian na yun dito. Iniling ni Cadmus ang kanyang ulo ng may pagwawalang bahala habang nilalawit ang kanyang kamay. Paano mangyayari iyon? Kahit si Mr. Jarvis at ako ay hindi makontrol ang Chimes Tower. Sa tingin mo ba kayang manipulahin ng batang iyon? Lolo, alam na alam ko ang sinasabi ko. Mahigpit na kinuyam ni Alfie ang kanyang mga kamao. Halos pumasok ang kanyang mga kuko sa kanyang mga palad. Ang nagpapasuspecha sa akin ay isang sinabi ni Sebastian. Lumapit si Cadmus nang may pag-usisa. Ano ang sinabi niya? Nang lumabas siya mula sa Chimes Tower, sinabi niya sa akin na nakita niya ang aking ari sa loob. Ang mga espasyo ng Chimes Tower ay independente. Paano niya ito nakita? Kinagat ni Alfie ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang panga ay sobrang tigas na parang baka mabali ang kanyang mga ngipin. Ano? Sinabi niya iyon. Sigaw ni Cadmus, bumukas ang kanyang bibig sa gulat habang lumalaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Nagpatuloy si Alfie, kahit na hindi ako ganap na sigurado, wala itong halaga. Pinahiya ako ng batang iyon sa torneo ng sekta at halos patayin ako sa pinagbabawal na lugar. Kung hindi ko makakamit ang aking paghihiganti, hindi ako karapat-dapat mabuhay. Sige. Kung paghihiganti ang gusto mo, tutulungan kita, sagot ni Cadmus. Ang kanyang mukha ay naging seryoso habang may lumitaw na pailan lang na kasamaan sa kanyang mga mata. Ang batang iyon ay aalis sa sekta sa susunod na ilang araw. Pagkatapos niyang gawin iyon, hahanap ako ng paraan para patayin siya. Hindi. Gusto kong gawin ito ng mag-isa. Sigaw ni Alfie habang tumatalon mula sa kama. Sa kanyang pagmamadali, nadapa siya at muntik nang mahulog sa lupa, hindi pa rin matatag mula sa kasabikan. Pero paano ang mga sugat mo? Mabilis na inalagaan ni Cadmus si Alfie habang ang kanyang mukha ay napuno ng pag. Lolo, nakabawi na ako. Wala namang seryoso. Kailangan ko siyang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Tanging sa ganoong paraan lang titigil ang galit ko. Matigas na pahayag ni Alfie. Alfie, umalis na si Sebastian sa sekta. Isang disipulo na nakatalaga para subaybayan si Sebastian ang nagmadaling lumapit, hingal na hingal habang ibinabahagi ang balita.
Isang kisap ng pananabik ang kumislap sa mga mata ni Alfie, at siya'y tumayo ng bigla. Ayos. Hahabulin ko na siya ngayon. Kailangan niyang magbayad ng mahal para sa ginawa niya. Tumanggaw si Cadmus at sinamahan si Alfie patungo sa pasukan ng sekta. Ngunit pagdating nila sa tarangkahan, hinarang ni Franz ang kanilang daraanan. Mayroon si Franz na nag-aalalang ekspresyon habang sinabi niya, Mr. Hughes, pakiusap pakinggan ninyo ako. Si Sebastian ay anak ng isang matagal ng kaibigan ko. Hinihiling ko na ipakita ninyo sa kanya ang awa. Si Cadmus ay humalaklak ng malamig at sumagot, Mr. Jarvis, huwag kalimutan, si Sebastian ay hindi na miyembro ng ating sekta. Pinutol na niya ang kanyang ugnayan sa atin sa pamamagitan ng pagputol ng pakikipag-ugnayan kay Leila. Wala na siyang kinalaman sa Swordati ngayon. Bukod dito, hindi pa alam ang tunay niyang lakas. Kung lumakas pa siya ng husto, maaari siyang maging malaking banta sa atin sa hinaharap. Franz ay nag-atubiling saglit bago sinabi, ang ama ni Sebastian ay minsang nagligtas sa aking buhay. Pakiusap, Mr. Hughes, ipakita mo sa kanya ang kawan. Hayaan mong si Alfie ang maghabol sa kanya mag-isa. Kung magtatagumpay man siya sa paghihiganti o hindi ay nakasalalay sa kanyang sariling kakayahan. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, tumanggaw si Cadmus bilang pagsang-ayon. Sige. Alfie, mag-ingat ka sa iyong paghabol. Maraming mga pakana si Sebastian, kaya huwag siyang maliitin. Huwag kang mag-alala, Lolo. Sinasalita ko, pupunitin ko ang batang iyon at sa wakas ay mapapawi ang aking galit. Matatag na ipinangako ni Alfie. Walang ibang salita, sumabog si Alfie patungo sa kalangitan. Ang kanyang galit ay nagtulak sa kanya pasulong habang nagmamadali siya sa direksyong tinahak ni Sebastian, determinado na ipaghiganti ang sarili. Kabanata 964. Ang mukha ni Alfie ay puno ng galit. Natatakot na baka makatakas si Sebastian, tumakbo siya pasulong na parang kidlat, pumutok sa hangin ng napakabilis. Samantala, si Sebastian ay lumipad ng dahan-dahan, walang pagmamadali. Ang kanyang destinasyon ay Heron City, ang pinakamalapit na bayan sa Swordati. Plano niyang bumili ng ilang materyales na kinakailangan para sa pagpapabuti ng katawan doon upang makatulong sa pagmaster ng Law of Force. Ang Law of Force ay isang alamat na sining, sinasabing ito ang rurok ng 3,000 dakilang daan. Kahit ang bahagyang pagkamaster ay maaaring magbigay ng hindi matitinag na lakas. Bagaman ang kanyang storage space ring ay naglalaman ng maraming espiritual na halamang gamot, ang pagpapabuti ng katawan ay nangangailangan ng higit pa sa mga halamang gamot. Kinakailangan nito ng mga espesyal na materyales tulad ng mga kristal ng apoy. Bukod dito, balak niyang bumili ng mahiwagang uwak. Bagaman siya ay makakalipad, ang paglalakbay sa ibabaw ng isang mahiwagang uwak ay magbibigay ng mas malaking kaganhawahan. Habang papalapit siya sa Heron City, bigla niyang naramdaman ang paggalaw sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niya ang isang figure na mabilis na lumalapit. Noong una, hindi niya malaman kung sino ito, pero habang lumalapit siya, napagtanto niyang si Alfie pala ito. Isang nakamamatay na aura ang nagmumula kay Alfie. Ito ay matalim at nakabibingi. Tumigil si Sebastian sa kalangitan, tahimik na nakabitin habang hinihintay niyang lumapit si Alfie. Sa isang kisap mata, dumating si Alfie, lumulutang sa maikling distansya mula kay Sebastian. Hindi ka tumatakbo. Kumunat ang mga mata ni Alfie sa gulat habang kumikislap ang mga ito sa masamang balak. Takbo. Bakit ako tatakbo? Ngumiti si Sebastian ng may pilyong ngiti. Kaya, sa wakas ay nag-isip ka na at tinanggap mong hindi mo ako matatakasan. Pang-aasar ni Alfie. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak habang sinabi niya, isipin mong maswerte ka na lang. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhad ka at magmakaawa ng awa bago mo sirain ang iyong sariling pagsasanay. Kung gagawin mo yan, baka sakaling ipagpaliban ko ang walang kwentang buhay mo. Nanatiling kalmado si Sebastian habang tinatanong niya, may napansin ka ba? Ano bang sinasabi mo? Kumunat ang noo ni Alfie, may pagkalito sa kanyang mga mata. Medyo tumaas na ang tono ng boses mo. Kung ipipikit ko ang mga mata ko, akala ko babae ka. Si Sebastian ay tumawa ng malakas. Putang ina mo. Katapusan mo na.
Sigaw ni Alfie sa galit. Ipinukol niya ang kanyang espada kay Sebastian ng buong lakas. Isang nakakasilaw na sinag ng gintong enerhiya ng espada ang pumutok sa hangin, na para bang kayang hatiin ang lupa sa dalawa. Gamit ang kanyang Phantom Stride, inilipat ni Sebastian ang kanyang katawan ng may maayos na galaw, walang kahirap-hirap na iniiwasan ang enerhiya ng espada. Tumingin siya kay Alfie nang may mapaglarong ngiti. Sandali lang. Hindi ka ba nagtataka kung sino ang dahilan kung bakit nawala ang iyong mahalagang bahagi? Nang marinig ang mga salitang iyon, lalo pang nag-alab ang galit ni Alfie. Siyempre Chimes Tower iyon. O sinasabi mo bang ikaw ang may gawa nito? Tama. Naglakas loob kang makialam sa aking babae. Ang tapang mo. Biglang naging malamig ang boses ni Sebastian, at ang kanyang tingin ay naging matalim at walang awa. Si Alfie, na parehong galit at nalilito, ay sumigaw, babae mo. Tungkol ba kay Layla ang sinasabi mo? Siya. Hindi siya karapat-dapat banggitin. Ang sinasabi ko ay si Feilin, sagot ni Sebastian ng kalmado. Sinasabi mong si Feilin ang babae mo. Naguluhan si Alfie sa sinabi. Isang tusong ngiti ang kunalat sa mukha ni Sebastian. Tama ka. At dahil wala akong pakialam na sabihin sa iyo ang totoo, naging akin na si Feilin nang siya ay 16 na. Ano? Iyan ay imposibleng mangyari. Sigaw ni Alfie, labis na nagulat. Walang imposible dyan. Naglakas loob kang apihin ang babae ko, kaya ang pagkawala ng iyong pagkalalaki ay maliit na parusa lamang. Ang ekspresyon ni Sebastian ay naging mas malamig habang isang nagyayelong lamig ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Hayop ka. Papatayin kita. Hindi na kayang pigilan ni Alfie ang kanyang galit. Sa isang galit na sigaw, itinaas niya ang kanyang espada at muling inundayan ito kay Sebastian. Namalat ang anyo ni Sebastian habang mabilis siyang umiwas sa enerhiya ng espada muli, kumikilos na parang anino sa hangin. Kabanata 965. Si Alfie, na nilamon ng galit, ay nagpakawala ng sunod-sunod na mga atake ng enerhiya mula sa kanyang espada. Ngunit wala ni isa ang nakalapit man lang sa damit ni Sebastian. Ang Phantom Stride ni Sebastian ay naisakatuparan ng may ganap na katumpakan na ang kanyang mga galaw sa maikling distansya ay walang kapantay, kasing bilis ng isang multo, na naging imposible para kay Alfie na mahanap siya. Lalo pang nagalit si Alfie dito. Unggoy ka ba? Tumigil ka na sa pagtalon-talon na ganyan. Kung lalaki ka, tigilan mo na ang pag-iwas at harapin mo ako ng harapan. Tumawa si Sebastian. Tiyak na lalaki ako. Sa kasamaang palad, hindi mo na maaasabi ang parehong bagay tungkol sa sarili mo, hindi ba? Ha. Hayop ka. Hihiwin kita sa piraso at jijilingin ko ang iyong mga buto hanggang maging alikabok. Sumiklab ang galit ni Alfie, at may pamatak na pagpatay mula sa kanya, sinugod niya si Sebastian na puno ng galit. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Sebastian. Sa halip, siya'y nanatiling nakatayo. Mayroon siyang mapanlate na ekspresyon sa kanyang mukha habang pinapanood niya si Alfie na nagmamadali patungo sa kanya. Lumapit si Alfie, itinaas ang kanyang espada habang pinakawalan ang buong kapangyarihan ng isang 9-star demigod. Ang nakabibighaning enerhiya ay kumalabog sa paligid na espasyo, na nagdulot ng bahagyang pagyanig. Gayunpaman, hindi pa rin nail-intriga si Sebastian, tahimik niyang inlunat ang isang daliri at tinutok ito sa bumababang talam. Katapusan mo na. Sigaw ni Alfie, galit at bahagyang nasisiyahan sa kapal ng mukha ni Sebastian. Kung patuloy na umiwas si Sebastian sa kanya gamit ang kanyang mabilis na galaw ng paa, baka medyo nag-aalala si Alfie. Ngunit ngayon, nang makita ni Alfie si Sebastian na hinahawakan ang kanyang pinakamataas na artepakto na espada gamit lamang ang isang daliri, tiyak na ito ay isang gawa ng ganap na kalokohan. Ito ay isang paanyaya lamang para magdusa. Sa susunod na sandali, tumama ang daliri ni Sebastian sa espada ni Alfie. Sa halip na ang inaasahang tanawin ng dugo at punit-punit na laman, isang malakas na pagsabog ang nangyari habang isang napakalaking alon ng enerhiya ang sumabog mula sa epekto. Ang braso ni Alfie ay nanginginig ng labis, at isang nakakatakot na puwersa ang sumalubong sa kanyang kamay, na nagdulot ng pagkapunit ng balat sa base ng kanyang hinlalaki. Ang kanyang espada ay lumipad mula sa kanyang pagkakahawak,
umiikot ng walang kontrol sa hangin. Ang ekspresyon ni Sebastian ay naging malamig ng ngiti. Walang pag-aalinlangan, inundayan niya ng malakas na sampal si Alfie sa mukha. Si Alfie ay parehong nagulat at nagalit. Gusto niyang umiwas, pero sobrang bilis ng atake ni Sebastian. Ang matalim na tunog ng sampal ay umalangaw-ngaw. Si Alfie ay umiikot sa hangin, lumipad ng higit sa 30 talampakan ang layo. Nakalat ang mga dugong ngipin mula sa kanyang bibig habang siya'y nahulog. Napakahina mo, sabi ni Sebastian habang nanginginig ang kanyang ulo. Ang paningin ni Alfie ay naglabo-labo sa mga bituin habang siya ay nahihirapang makuha muli ang kanyang balanse sa ere. Nang sa wakas ay nakabawi siya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at kawalang paniniwala. Paano nangyari to? Paano ka naging ganito kalakas? Si Sebastian ay ngumiti ng casual habang naglalakad patungo kay Alfie. Hindi dahil masyado akong malakas, kundi dahil masyado kang mahina. Imposible. Sigaw ni Alfie habang namumula ang kanyang mukha sa galit. Isa akong 9-star demigod. Sa buong henerasyon ng mga kabataan sa Windwalker Kingdom, napakabihira ang makakapantay sa akin. Tinaas ni Sebastian ang kilay, nagpapanggap na nagulat. Isang 9-star demigod. Dapat bang maging kahanga-hanga iyon? Ang kanyang mga labi ay yumarko sa isang mapaglarong ngiti. Ayaw ko sanang sabihin ito, pero naabot ko na ang pinakamataas na antas ng demigod bago pa man ako pumunta sa Swordati. Ang pinakamataas na antas ng demigod. Iyan ay imposibleng mangyari. Namangha si Alfie sa hindi makapaniwalang pahayag. Ang kanyang ekspresyon ay natigilan sa gulat. Ipinagmamalaki niya ang pagiging isang natatanging talento, at ang pangunahing disipulo ng Swordati, sa pagkakaroon ng akses sa mga nakahihigit na yaman, ang kanyang pagsasanay ay lubos na pabilis, habang sinusuportahan ng walang katapusang supply ng kanyang lolo ng mga bihirang pills at espiritual na halamang gamot. Kahit na may ganitong mga advantage, sapat lamang ito upang maitulak siya sa antas ng 9-star demigod. Alam na alam ni Alfie ang nakakatakot na lakas ni Sebastian kahit na pantay ang kanilang antas. Sa kanilang pagkikita sa ipinagbabawal na lupa, nang ang lahat ng kanilang pagsasanay ay pinigilan sa isang bituin demigod, halos natalo siya ni Sebastian sa isang suntok lamang.